Sir Raymart, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. November 21, tanghali, nangyari po yung aksidente. Pwede yung pakikwento yung aksidente? Bali po, sir, may drop off point po ako doon sa BGC, sir. Sa may malapit din po sa may Starbucks. Then, ito po yung driver po ni Ma'am Yasi. Nasa likod ko po, nasa stoplight po kami. Okay. Nagsabi po siya sa akin na nung time na binangga niya po ako, na nagte-text po siya. So, nagmamadali po siya. So, pinatigil ko po. Sabi So, ko, napuwitan ka niya? opo, napitan po. Talaga maliwanag na kasalanan niya yun? Opo. Okay. Kaya, hindi ko po pinapaalis yung sasakyan niya. Ang inaano niya lang po sa akin, nagmamadali siya. Sabi ko po, sir, wag po kayo magmadali kasi binanggaan niyo po ako, sir. Kailangan po natin maghintay ng marshal dito para po makapagpagawa po tayo ng police report. Tama. 5 minutes po, sir, may dumating po marshal. Okay. So, napicturean po naman, okay naman po. Then, pinapunta po kami sa gilid nung marshal po para mag-usap po. Okay. Kung ano daw po ang usapan po namin dalawa. Okay. Ngayon po, tumatawag po yung si Ma'am Yasi po yata sa driver po niya at pinapupunta po ako doon. Saan sa may siya? Starbucks po, sa may BGC din po. BGC Starbucks. Opo. Okay. Then doon po, nakita ko po siya, nakausap ko po siya. Ang sinabi niya po, kausapin mo tong driver ko, then lahat ng pwede nating pagawa natin. Okay. At i-handle ko po. So, Yun ang sinabi niya po. opo, yun po sila. At i-deduct daw po yung pangyayaring aksidente po yun dun sa driver. So ngayon po, sir, 11 days na po akong naghihintay, sir, ng nila, response, sir. Alos lahat po, tinawagan ko na po, sir, sila. Yung driver po, nagtitext lang, tapos wala na rin po agad. May number ka ni Yasi? Wala po, sir. Bali po, ang meron po ako, yun sa driver po. Kasi po, sabi po ni Ma'am Yasi, kunin mo na lang yung contact number ng driver ko. Then anytime, para malaman ko kung ano mapapag-usapan nyo. Pero nangako siya na siya magbabayad, Opo. tapos ikakaltas na lang niya sa sweldo ng kanyang driver, Yes po. yung ibibigay niyang pera, Opo. yung abunuhan niya muna. Opo. Okay. So, pero hindi nagpakita. Hindi po, sir. So, po, sir, di natapos na po. Wala po kaming argumentuhan na kasulatan po kasi nagmamadali daw po sila. So, hinayaan ko po. Nagtiwala naman po ako na sabi nila na ipapagawa po. Pumunta po ako sa Mitsubishi North EDSA po sa may kasa. Nagpapa-estimate po ako. Humihingi po ng Mitsubishi po sa akin ng estimate na 2.5. Ngayon po, tinatawagan ko po sila. Okay. Wala po, nagre-ring lang po yung cellphone. Nagte-text po ako na nagte-text sa kanila. Sila pong sila, yung driver? Po. Okay. Para po masabi kay Ma'am Yasi na ito po yung unang gagastusin. Pero hindi niyo nakuha yung number ni... Ma'am Yasi. Hindi po, sir. Pero siya nakuha yung number niyo? Opo. Ibinigay mo yung number mo kay Yasi? Kay doon po sa driver. Kinuha po niya, tapos kinuha ko rin po yung number ng driver po. Okay. Yun po ang ko sa kanila. Tatawag po ako sa kanila. Nakakailang miss call po ako sa araw-araw para magawa nga po ito. Kasi po, 11 days na po akong hindi nakakabiyahe, sir, dahil po sa nangyaring aksidente. Yun yung Jeep Cherokee, plate number SAY77. Registered owner, Yasmin Isabel Pressman. So yan yung complete name ni Yasi na sinasabi nyo. Kasi may netizen nagsabi, baka babalik rin daw si sir. Hindi pwede kasi yan very clear yung picture na yan na napuitan nitong Jeep na pag-aari ni Yasi, itong dinadrive ni sir. Opo. Wasak yung puwet. Okay. Malaking ang damage. So, pina-estimate nyo po total magkano po yung pag ni-repair po? Bali po, sir, ang lumabas po sa estimated po, 48,000 po. Yun din po ngayon ako sa driver, sir. Sabi ko po, meron po akong nakilala sa baka pwedeng parush po natin to kasi araw-araw po ako naguhulog ng boundary po dyan sa sasakyan kasi po driver lang po ako. May operator po ako dyan, sir. Araw-araw po ako nagsisend ng 1-3. Ngayon, sir, 11 days na po ako hindi nakakabiyahe. Tumatawag na po sa akin yung may-ari. Ano daw po bang aanuin ko? Sabi ko, wala po akong ibang pagkakakitaan. Yan lang po. Sir Rafi, kanina po nakausap po ng staff natin, yung driver po na si Domer Rabi. Ang sinabi lang po ay hindi na daw po siya pinagdadrive ni Miss Yasi. Hanggang doon na lang po yung pag-uusap. Yun Pero lang po. nagtatawa pa rin siya kay Yasi. Hindi na daw po siya pinag-drive, sir, after po ng incident. Meron pa tayong way na makausap natin si Yasi? Tumatawag din po tayo, sir, sa Viva Management po. Under po siya ng Viva. Let's call Boss Vic. Parating natin. I'm sure ayaw ng Viva ito. Sir, Opo. ang tanong ko, yung kotse na dinadrive mo, wala siguro itong comprehensive, ano? Comprehensive po. Wala po. Ang ibig sabihin ng comprehensive, meron siyang tinatawag na own and damage. Ibig sabihin,
Pag siya ang nakabangga, yung insurance niya, babayaran yung nabangga niya. Opo. At pag siya naman ang binangga, babayaran din ng insurance niya yung nabangga Opo. sa kanya. Opo. Kung walang insurance yung kabila. Opo. Yun yung ibig sabihin, comprehensive. Kasi hindi mo naman kasalanan to, sir. So dapat hindi ka rin singilin dito ng amo mo. Dapat tutulong yung amo mo na habulin si Yasi. Kasi kung akong amo mo, hindi ako magagalit sa iyo at hindi ako magsasama ng loob sa iyo because hindi mo kasalanan. Opo. Hindi ikaw ang kaskasero dito. Nabangga ka na hindi mo kagustuhan at hindi mo sinasadya na para mabangga ka, ang tutugisin dapat dito yung driver ni Yasi at si Yasi. Opo. Ito nga yung sa bill na pinapasa ko na dapat lahat ng mga kotse may comprehensive coverage. Para pag dumating yung ganito, meron kang asa magbayad sa iyo. Kasi kung comprehensive itong insurance ng operator ni Kuya, yung insurance company ang magbabayad. Kung sakaling ayaw magbayad ni Yasi. And then yung insurance company ni Kuya, ng operator ni Kuya, ang siyang habol na dito sa insurance ng sasakyan ni Yasi. Wala na po talaga. Pinapatayan ka ng cellphone. Opo, sir. Lagi po akong tumatawag sa kanila araw-araw doon po kay Dover, kay Sir Dover po. Lagi po, kanina po tumawag po ako sa kanya, nagmamaneo daw po siya ng jeep, namamasada daw po. So yung operator po, sinisingil ka na. Ano po nagtatanong po sa akin, sir, ano po kayang balita sa inyo, sir, kasi nabangga kayo, wala kayong napag-anuan ng driver ni Ma'am Yasi, paano natin mapapagawa yung sasakyan mo? Paano ka ulit makakapag-start ng Grab mo kung sira yung sasakyan mo? Kasi po, sir, nag-testing po ako ng 22 bumiyahe po. Hindi ko na po masara yung pinto po sa likod, mahirap po kasi. Wala na nga. So ibig sabihin, binili ito ng iyong operator para hanap buhay mo. Opo, pang-araw-araw ko po. Gusto ko lang tanungin sa iyong operator kung ito ba ay may insurance. Kasi kung comprehensive to, habulin na lang po natin sa insurance. Anong pangalan po ng insurance? Coco Life po yung insurance. Dapat lahat ng sasakyan comprehensive, especially kapag bago-bago pa. At lahat ng sasakyan dapat updated ang insurance coverage. Opo. At hindi mo pwedeng i-rehisto yan pag wala kang nabiling insurance. O baka expired ang insurance nito. Dapat meron yung sa system ng LTO na monitor na kapag nag-expire ng insurance, kahit hindi pa expired yung registration, automatic napapadala ng sulat yung nangyari ng sasakyan. Captain Sherwin Revilla, Chief Traffic Unit Taguig PNP. Magandang hapon po, Captain Revilla, sir. Good afternoon po. Magandang hapon po, Senator Papitul po, sir. Sir, kailangan po namin ng tulong ninyo. Siguro po mapuntahan niyo po yung bahay ni Yasmin Isabel Pressman para siguro kumuha po ng mga impormasyon tungkol dito sa aksidente dahil ayaw na po magbayad nitong nakabangga. Nang sa gayon, makapagsampa ng kaso po itong nabangga. Yes, waiting na lang po kami na ma-pick up po yung certification from the LTO para maging formal po. Then, yun naman po sir ang magiging action taken po namin to conduct further investigation po regarding the case. No? Sige po, sige po. Okay, pagkatapos po sa LTO, kami po ipupunta sa inyo. Pakitulungan na naman po itong ating Grab driver. Salamat po. Sure Captain. po sir, maraming salamat din po. Makakaasa po kayo sa suporta po namin sir. Yes sir. Sir Raymart, so hindi ka na nakapagpasada? Hindi na po, sir, kasi po hindi ko na po masara yung truck po, sir, eh. Pagka po babagsak ko po ng sobra para lang po magsara ng ayos. Pero pagka naman po bubuksan, hatakin ko naman po siya paakyat, pataas, para po magbukas lang po ulit yung trunk. Sir, ganito pong gagawin ko. Today, malalaman natin kung TPL lang ba, Third Party Liability Comprehensive. Pag TPL lamang yan at naabala ka na sa iyong trabaho at sabi niya 48,000, ma-repair yan para makapaghanap buhay ka ulit, ako na magpaparepair. Maraming salamat po, sir. Kapag nasingil po natin itong si Yasi, then pamasko ko na sa iyong 40,000. Ay, sir, thank you po. 38,000, 49. Opo. Sabi natin 50. Opo, sir. Sige po. Maraming salamat sa 50,000, hanggang Monday po, alamin mo natin lahat. Baka meron po comprehensive. Kung may comprehensive, then habulin po natin insurance company ng kotse ninyo. Okay? Now, kapag hindi, pag third party liability lang yung insurance sa akin mo, ako na po ang magbabayad. Pag nagbayad si Yasi, then sa'yo yung 50,000. Maraming salamat po, sir. Okay. Opo, maraming salamat Hindi po. masasayang punta mo rito. Opo. Ano't ano pa man, may mangyayari po dito sa sasakyan mo na Opo. ayos natin. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Pero tinetext nyo po yung driver. Opo, sir, nakakailan Iyak text na po, tuloy eh. si sir. Huwag ka na umayak, sir. Kayang-kaya po natin to. Nakakailan text na po ako, eh. Nag-ano lang po ako, sir, kasi